Amen. Ang linggong ito ay linggo ng pag-aaral. Ano po? At part ito ng aking series about ground. Tinawag ko itong ground zero kasi we starting from the very beginning. And I believe one of the greatest power of God is in His Word. Ang pinakamalaking kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay ngayon ay ang kanyang mga salita. Ano po? Natutuwa ako sa sinabi ni Pablo. Sabi niya, He is the worst among the sinners. But because of the Word of God, God transformed his life. And I believe that is also the power of God, amen, in our life. Sabi sa Hebrew 4 verse 12, this is yung aking memory verse para po sa inyong lahat. That for the Word of God is quick and powerful, as sharper than any two-edged sword. Sabi po, and piercing even to the dividing asunder of your soul and spirit, and the joints, sabi rito, and marrow. And it is discerner of the thoughts and intents of the heart. So napaka-makapangyarihan po ng salita ng Diyos. And let's go back to God, amen, who is the originator of the Word. Galing po sa Diyos. Pag binanggit natin yung Hebrew, the first line is about, sabi rito, in the past, God spoke. Yan. In the past, God spoke. Noong pa man, nagsalita ng Diyos. Amen? So meaning, ang salita ay sinalita na ng Diyos. Amen? Ang kanyang pangako ay sinalita na niya. Amen po ba? Sabi na sa katabi natin, may pangako ang Diyos sa iyo. Amen? Sabi ni Mr. Storm, siya ay nag-research sa Biblia. He read the Bible for more than 27 times. At sa hinanap niya ang lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia. Alam niyo, nakita niya, there is 7,487 promises of God in the Word. So, 7,000, wow. Grabe yung pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. That is, alam niyo po, it's beyond our lifetime. Kung kukonsumahin mo lahat ng pangako ng Panginoon, talagang iisa-isahin mo sa buong buhay mo, ay talagang nandun yung pangako ng Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya nga po mga mananampalataya, this is a way that we want to encourage everyone about the Word of God. Amen? Na tayong lahat, sino magsasabi na babasahin ko ang Bible? Sabihin natin, pwede ba sabihin natin sa Lord, Lord, babasahin ko ang salita mo. Dahil ang salita mo ay buhay. Amen? Ito ay hininga ng Panginoon. Alam niyo po, ang Bible ay hininga ng Diyos Amen? Ang kailangan po natin bumalik uli sa Diyos. Amen? Nag-enjoy ba tayo sa presensya ng Diyos? Yung ang sarap sa presensya ng Panginoon Even in Sunday, sa pag-Sunday, lalo na when we are joining together in worshiping God. Amen? And I believe, kumikilos ang Diyos sa kaparaan ng exciting, kumbaga sa hindi magagawa ng tao. And in a very powerful and wonderful way, God is moving in our midst. Kaya nga, yung Hebrew 4 verse 12 is very powerful verse for all of us. Babasahin ko po sa Amplified version. Sabi ito, for the Word of God speak is alive. Ang salita na sinasalita ng Diyos ay buhay. Amen? And full of power. At puno ito ng kapangyarihan. Making it active. Ginagawa niya itong aktibo sa ating buhay. Operative. Pag sinabing operative, kumikilos siya sa kaparaanan sa buhay natin upang itama ang lahat ng mali. Energizing, siya ay nagbibigay kalakasan, siya ay effective, siya ay epektibo. It is sharper than any two-edged sword. Siya ay mas matalas at matalim kaysa sa talim na sa sword. Amen? Tabak na magkabila ay talim, penetrating to the dividing line of breath of life and spirit. Imagine, pumapasok siya at sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at sabi rito, espiritu at joint marrow natin. Spirit, soul, and body. At sabi rito, it's exposing and sifting. Nag-expose siya, pinapakita niya, pinapahayag niya sa liwanag ang mga bagay na nasa kadiliman sa ating buhay. Hello? At sabi rito,
sifting, ano yung sifting? Hinihiwalay. Hinihiwalay yung masama at sa mabuti. Upang itapon natin yung masama at ang tanggapin yung mabuti. Exposing intensyon, no? Hinahayag ng salita ng Diyos ang intensyon ng ating puso. Sabi, analyzing, ina-analyze niya, sinusuri niyang mabuti at hinuhusgahan tayo ang ating kaisipan at sabi, yung iniisip at nilalayo ng ating puso. Ibig sabihin, ganon ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, very powerful pala ang Word of God. Amen po? So kaya nga po, napakaraming pangako ng Diyos na pwede nating balik-balikan sa kanyang mga salita. Amen? Kaya nga po, sa Hebrew, it start with God. Amen? God. Ano yun si God? Si God is spoken to us. Ang Diyos ang nagsalita ng kanyang mga salita. Amen? The Bible is the Word of God. Kaya nga po, lagi nating pinakakabisa ko yung 2 Timothy 3 verse 16 and 17, di ba? Nang salita ng Diyos ay kinasihan. Alam mo yung kinasihan? Hiningahan. Dalawang beses ko lang nakita sa Biblia yung hininga. Nang nilikha ang tao, hiningahan at nagkabuhay. Kaya ang Biblia ay hininga ng Diyos. As we read the Bible, may hininga ang Diyos. Hingahan mo nga katabi mo. Sige, tingnan mo. Ha! Gumanyan ka. Ang Diyos pag huminga, buhay. Nabubuhay yung mga hinihingahan niya. Amen po. Purihin ang Panginoon. Ganon ang Diyos pag huminga sa atin, nabubuhay po. Amen. Amen. Kaya nga po, napakaganda na binabasa natin itong salita niya. So He's spoken in many times in the Bible. He's spoken to Moses, to Isaiah, amen, to Hosea, to Amos. So iba't ibang paraan yung pangungusap ng Diyos sa kanila. And sabi ng, nabasa ko yung sa 1 Timothy 2 verse 4, that God, Jesus desire that everyone to be saved. Na maligtas ang lahat. Amen? At sabi, and to come to the knowledge of the truth. Kaya po gusto ng Panginoong Hesukristo na maintindihan natin ang katotohanan. And you can only know the truth if you are reading and meditating the truth about the Word of God. Kaya po napakahalaga ng Biblia po. Amen, sa buhay po natin. Tayo lang po, ang mga Kristiyano lang po ang purihin ng Panginoon, naging Kristiyano kayo lahat. Kayo lang po yung pinupush ng Lord. Amen? Tayo lagi inaaralin ng Biblia, lagi tayong pinapaalalahanan, nabasahin, mag-devotion, amen? Araw-araw ay sangguniin sa ating buhay ang salita ng Diyos bago man tayo umalis ng bahay, bago man tayo gumawa sa ating mga sarili. Bukas po magtatrabaho tayo pero inuuna pa rin natin yung salita ng Diyos. Amen po. As part of our relationship with Him. Amen. Ang hirap naman sa relasyon, di mo kilala yung Diyos natin. Amen. The more we read the Word of God, the more we know Him. The more na nakikilala natin ang Diyos sa ating buhay kung sino nga po siya. Ano, kaya nga po napakahalaga ng salita ng Diyos. Sabihin natin sa katabi, ang halaga ng Word of God. Kaya nga po may warning siya, no? Even Timothy received the warning, ano? Ano yung warning na yon? On the last day, may mga deceitful spirits, teaching of demons. Sa panahon natin ngayon, and even Bishop Art is always keep reminding us about mga false teacher na nagkalat ngayon sa media na napapakinggan ng marami. Ang problema, tinatanggap ng marami. Kaya nga po, we as Christians, we are responsible for testing the new doctrines and revelation na nakipapakinggan po natin sa internet at kung saan sa. Huwag muna po natin agad tanggapin. Let's test it with the truth of the Word. Amen po. Kaya nga tinuturuan ko marami sa inyo ng hermeneutics and homiletics. It's biblical right biblical interpretation. Amen po. Lagi kaming, sa huli, lagi ko sinasabi sa inyo, Scripture, interpret Scripture.
Hindi pwedeng scripture doesn't interpret scripture. Kailangan scripture talaga to scripture. Ang laban po natin dito. Amen po. Ano pa po? Isa pa po. Dapat yung mga obscure scripture should abide with the clear scripture. Yung mga scripture na malalabo, magpapasakop siya sa mas malinaw na scripture. Amen. Para hindi po tayo maligaw. Amen po. Hindi porket nagsasalita, nagko-quote ng verse sa Bible sa mga internet, pakikinggan na po natin. That's why we need to test the Spirit. How can we test the Spirit if we don't know the Word of God? Paano mo itetest ang tao kung ang tinuturo niya ay biblical kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kaya karamihan sa dadadaya yung hindi nagbabasa ng Biblia. Amen? At alam niyo po ba, merong mga medical findings na ang mga nagbabasa ng Biblia ay mas malayo sa sakit at karamdaman. Na mga nagbabasa ng Biblia ay mas hindi dinadapuan ng mga sakit sa kaisipan. Kaya nga po, napakaganda, may mga benefits po ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Kaya nga po, mahigpit ang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ano po yung mahigpit na kailangan po na pag siya'y nagsasalita, ang sinasalita niya ay katotohanan. Nasa pundasyon ng Biblia talaga ang sinasabi niya para sabi niya, maligtas ka, pati yung nakikinig sa iyo, maligtas din. Ganun po. Ibig sabihin, pag nagsasalita tayo, dapat may naliligtas. Parang ayaw natin nun. Ano gusto mo pag nagsasalita ka, napupunta lahat sa impyerno, yung ba gusto natin? O pag nagsasalita tayo, may naliligtas? Ano gusto niyo sa dalawa? Amen. Sabi mo sa kanila mo, dapat yung sinasalita mo nakakapagligtas. Amen po, what is that? That is the Word of God. Amen. We're sharing the Word of God. Kaya nga sabi sa 2 Timothy, hold on to the pattern of sound teaching. Sound, hawakan natin yung sound teaching that you heard from me, sabi ni Pablo kay Timoteo. Yung narinig mo sa akin, that's sound teaching. Sa pananampalataya, sa pagmamahal, sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi sa 2 Timothy 2 verse 15, sinabi yan sa mga workers, lalo na sa mga cell leaders, sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po sabi dyan? Be diligent to present yourself approved unto God. Ano sa huli, sabi dito, rightly dividing the word of truth. Amen? Ano ibig sabihin, di tayo kumukuha lang ng salita at in-expose natin. Ano po yun? Rightly. Ano yun? Hinihimay-himay ng tama ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan ng tama ang salita ng Diyos. Amen po. That's why we have cell group. Hindi po tsikahan lang ang cell group natin. Ang ginagawa po natin dyan ay tayo ay nagpapakalalim sa salita. Inihimay natin ng tama ang salita ng Diyos. Amen. So, there's 7 active power of the Word of God. Number 1 power is, according to the Hebrew 4 verse 12, 1 active power to energize, give life and strength. Ang binanggit na word dyan is zao. Amen. To live, be strong and be powerful and active. Yun po yung sinasabi doon sa salitang yon. Ano po ibig sabihin nun? The Word can energize every believer. Kaya nga po, napaganda yung patotoo natin. Kung nagpapatotoo tayo, at ang salita ng Diyos, ang ganda po nun yung patotoo natin na yung salita ng Diyos ang nagbigay kalakasan sa'yo. Ano ba nagbibigay kalakasan sa salita ng tao o salita ng Diyos? Yes, maybe yung tao, yung sinabihan ka, I love you. Lumalakas ang mo dyan, pakiramdam. Parang kinikiliti yung iba, di ba? I like you, ang ganda ng mata mo. Yung mga babae dyan, talagang kikiligila. Ang ganda lang yung buhok, palasutla. Di ba? Ay sabihin, mga magagandang salita, pero sa totoo lang, hindi naman totoo yon, di ba? Ang hirap naman, susungkitin mo yung bituin, tapos masusunog ka ron.
Hindi po totoo yun, di ba? Mga bulaklak na salita. Pero pagtandaan nyo, pag ang Diyos ang nagsalita, totoo. Amen? At gaganapin niya ang kanyang sinabi. Ganun po mangako ang Diyos. Hindi katulad ng tao. Ang tao minsan nakakalimutan na yung pangako niya, di ba? Amen? Pero ang Diyos hindi. Kaya nga po, ang salita ng Diyos nakakapagpalakas, nakakapagpatibay sa mga nanlulupaypay, nanghihina, nakakapagpasigla siya doon sa mga nawawalan ng pag-asa. Kaya nga po, kung nakita natin ang isang tao nawawalan ng pag-asa, share the word. Share the promises of the Lord. Baka kayo yung makapagliligtas sa kaluluwa niya. Mag-suicide na siya nung araw na yon, narinig niya, John 3:16, for God so loved the world, mahal ka ng Diyos. Hindi niya natinuloy yung pagpapakamatay. Amen? Hello? Ang salita ng Diyos ay pag-asa nating lahat. Kaya kayo narito. Bakit? Naniniwala kayo ang salita ng Diyos ay pag-asa natin. Na hindi tayo bibiguin ng Diyos sa kanyang mga salita. Ano? Ang sabi ng John 6 verse 63, the Spirit is the Spirit who gives life. So yung Espiritu na nagbibigay buhay, the flesh profit natin. Yung mga salita na ng laman, walang pakinabang. Amen? Ang may pakinabang yung sinasabi ng Espiritu. Ano yun? It's about the Word of God. Hindi man magsasalita ang Espiritu, ng Holy Spirit, ng ibang salita eh. Ang sasabihin niya lagi sa atin, kung ano sinasabi ng Diyos sa iyo sa oras na ito. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa oras na ito, mahal ka niya. At ayaw kanyang mapahamak. Wow. Amen. Ano sabi? The word that I speak to you are spirit, and they are life. Amen. Ang salita ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Pag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, nabubuhay po tayo. Amen. Sino gusto mabuhay magpakailanman? Tanggapin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Yung salita ng laman, walang ibubunga yan. Ang bunga lang niya, kasalanan, di ba? Ang bunga niya, kamatayan. Ang bunga niya, pagkahiwalay sa Diyos. Amen. On the other hand, when we are reciting and declaring the Word of God, you're declaring life. Nagdideklara ka ng buhay. Ano gusto niyo mong dineklara? Buhay o kamatayan? O speak the Word. Sabi mo sa katabi mo, speak! Speak it! Sabihin natin. Iba, nahihiya sa Word eh. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos, ang maasahan ng lahat, mawawala lahat, langit at lupa, salita ng Diyos, tatayo pa rin mag-isa. Kahit ang salita ng Diyos, palibutan ng isang laksang kasinungalingan, ang pangako, salita ng Diyos, tatayo pa rin. Pakawalan mo ang salita ng Diyos, kahit nag-iisa siya, hindi niya kailangan ng tulong natin. Ang salita ng Diyos mananatili, kahit wala ka. Amen? Kaya nga, you need to speak the Word. Ano? When you speak the Word, you're speaking life. You're speaking salvation. Kaya nga, the Word we're speaking is Word of power. That's why it's important for us to feed our life, our soul with His Word. Bakit? When the Word of God start entering our system, it penetrating in our heart. And as we start declaring and speaking the Word of God and confessing it in our life, there is manifestation of God's power in us. Alam niyo po ba yun? Kaya nga po pag may karamdaman, ang lagi ko sinasabi, I'm walking by faith, not by sight. Kahit masakit ang paa ko, lalakad ko yan. Sabi ko, I'm walking by faith and not by sight. And not by my feeling. Amen. Sasabihin ko sa dyablo, ako'y nananampalataya sa pangako ng salita ng Diyos. At hindi sa sakit na sinasabi mo na magpaparalyze sa akin.
Amen po. Kaya nga kung tayo ay sinasabihan ng kaaway at tayo ay iniisyuhan ng kaaway tungkol sa iyong nakaraan, paalala mo sa dyablo, dyablo. Kung gusto mo kausapin ng dyablo, ha? Dyablo! O, hindi katabi mo ang dyablo, ha? Sabi mo, dyablo! Ayun yung sumagsalita. Dyablo, sabihin nyo. Dyablo. Pinapaalala ko sa iyo. Papunta ka na sa impyerno. Pero hindi ako kasama. Dahil ako'y naniniwala sa salita ng Diyos kaysa sa iyo. Amen. If the devil is keep reminding you about your past, remind the devil about his future. And the devil's future is in hell. Sabi mo sa kanya, hindi ako kasama sa hell. Kaya nga yung chismis, ang bunga niyong kaguluhan, pag-aaway-away. Marami nagbabaranggayan dahil sa chismis. Amen? Ay iba, nakakorte pa dahil sa chismis. Amen? O yung masakit na salita, ano nangyari? Naghihiwalay, nag-aaway, nagtatalo, kagalitan. Amen ba? Pero salita ng laman, ang worst, ang bunga niya is spiritual death. But the Word of God brings you life. Amen? Kaya ang salitain natin yung buhay, yung magbibigay buhay. Amen po? Ano sabi? Si Moises sa Acts 7 verse 38, ang tumanggap ng salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos. Sino niyo po When Moses is in Mount Sinai, ang tinatanggap niya sa Diyos ay ang salitang nagbibigay buhay. Na tinatanggap natin ngayon. Amen. Kaya ano sabi ni Pablo sa mga taga-Romans, I am not ashamed about the gospel of Christ, for it is the power of God. Diba? Hindi ko kakahiya ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang isang makasalanan na yung mga papunta sa impyerno ay maalis sa impyerno at dadalhin sa buhay na walang hanggan sa langit. That is the power of the gospel. Tingnan mo katabi mo, power of the gospel yan. Dati papunta yan sa impyerno eh. Isa na lang hindi pumipirma dyan. Nabulate. Buti lang yung bulate, no read, no write, hindi makapirma. Pupunta na lang yan sa, approve na, papunta sa impyerno. Pero dumating yung gospel, yung mabuting balita sa atin. Narinig mo yung mabuting balita, pinakinggan mo. Naniwala ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan, nagbalik loob ka sa Panginoon. Nabago yung future mo, na dati papunta ka sa impyerno. Ngayon, papunta na ako sa langit. Taas ang kamay ng papunta sa langit. Sabi mo, purihin ng Diyos sa mabuting balita na may kapangyarihang iligtas ako. Amen po? Kaya huwag mo ikahiya ang mabuting balita. Kaya nga po, even in worship, the true worship shall be in spirit and in truth, di ba? Kapag tayo ay pertinent, amen? When God's presence is with us, kumikilos ang presensya ng Diyos upang baguhin ang ating puso, na yung pusong bato maging pusong hindi mamon. Siya ay magiging pusong pertilan na kung anumang itanim na salita ng Diyos mamumunga. That's how God operate in us today. Kaya mga pag wino-worship natin si Lord, ano nangyayari? Nagtatransform yung puso natin. Na dati matigas na puso, batong puso, pusong puno ng dawag. Natatransform into a fertile land. Nahanda kang taniman yung puso mo ng salita ng Diyos. Sabi yan di ba? Even sinabi yan ni David, sabi, ang puso ko ay iingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala sa iyo magpakailanman. That's the secret. Kung gusto natin maging a man in God's own heart, ingatan mo lagi ang salita ng Diyos sa iyong puso. Amen? Amen. Espiritu nagbibigay buhay po sa atin. Pangalawa,
Active power of revival. Ang Word of God, siya yung nagdadala ng revival. Hello? Amen? Ano po yun? Yung patay pwede palang mabuhay as we declare the Word. Amen? Yun yung sa Ezekiel 37 verse 5 to 8. Ano yun? Dinala si Ezekiel ng Diyos sa isang lugar na puro kalansay. Sabi, Lord, ano gagawin ko rito? Sabi, declare, prophesy to them. Ano ibig sabihin ng prophesy? Speak the word to them. Ha? Eh mga kalansayan, magsasalita ko dyan? Hindi mo katabi mo kung may kalansay dyan. Meron ba dyan butot balat na parang mukha ng kalansay? Hindi po yun sinasabi. Ibig sabihin talagang ito, walang buhay, puro patay. Bali isang bali na isang maliit na bundok ng mga kalansay. Ang sabi, prophesy to them. Ito pala yung mga tao na mga backslider. Ito pala yung mga tao na lumayo, tumalikod uli sa Diyos. Na alam nila yung katotohanan, pero sila ay naglingkod sa ibang Diyos. Sila pala yun. Ano sabi ng Lord? Prophesy to them. Ano nangyari nung nagsalita mga kalansay, sumigla-sigla, bumangon-bangon. Bumabangon yung mga kalansay? Hello? Amen? At sabi sa huli, I prophesied as He commanded me. A breath came into them. May hiningang bumulwak. May hininga na pumasok sa bawat kalansay. And sabi, they lived. Nabuhay sila. And stood up their feet. Tumayo sila. At sabi, sa huli, alam niyo sinabi, an exceedingly great army. Tingnan niyo, kalansay mula sa pagiging kalansay, naging army. Mga mandirigma. Kapatid, sino gusto maging mandirigma rito? Dapat ang mga Kristiyano mandirigma. Dapat kayo kawal ng Diyos. Amen? As we receive the prophecy, the Word of God, God is transforming us from one glory to another. And God is transforming you doon sa malaking plano niya sa buhay mo. Wow! Amen? Amen? Handa ba tayo doon sa sinasabing iyon ng salita ng Diyos? Kaya you need to prophesy in the dry bones. Sabihin mo yung sinasabi ng Diyos sa Kanya. Amen? Sabihin natin, huwag tayong matakot. Kasi yan yung magbubuhay sa Kanya Amen ba? Let's not don't declare your own word, declare the word of God. Amen? Amen po ba? It can accomplish its mission. Siya na bahalang tumapos ng misyon. Ang tanging gagawin natin is declare the word of God in faith. Ang bahala na ang Diyos sa tapos doon. Amen po? Kaya nga, we start speaking the word. Tayo sa kanila mo, speak the word of God. Alam mangyari? Pag sinalita natin ang salita ng Diyos, may katagumpayan, may pag-asa, may pagliligtas na ginagawa ang Panginoon. Lumalakas yung pananampalataya, yung pananalig ng marami dahil we declare not our own word but the word of God. Amen? Yun ang problema na ginagawa ng diablo ngayon. Ano yun? Ang mga Kristiyano ang tahimik. So yung sa katabi mo, mag-ingay ka naman. Amen po. Pangatlo, active power. Active power. To cut. Ano yung to cut? Naalala ko, minsan bumili kami ng dalag. Hindi siya, yung dalag buhay pa, di ba? Buhay pa siya. Sabi ko, mamamatay rin niya, lagyan ko na kasi. Abay, di na mamatay. Pinukpo ko sa ulo, ayaw mamatay.
Ginawa ko, tinusok ko ng kutsilyo, ayaw pa rin. Kasi yung kutsilyo namin, wala nang talim. Pero alam niyo, yung kutsilyo ng Diyos, yung sword of the Spirit talaga, hindi mo na kailangang ihasa yan. Amen? It can penetrate. Amen? It has a power to cut. Ano kinakat doon? Kinakat niya yung mga luma nating katauhan. Amen ba? Yun yung maganda sa Word of God. Yung kaya niyang paslangin ang luma mong katauhan. Kasi pag hindi niya napaslang ang luma mong katauhan, ikaw yung mapapaslang ng salita. Kaya ngayon pa lang, sabi mo, ikapakat mo na, patuli mo na. Sabi mo sa katabi mo, tuliin na. Sabihin niyo yung mga katabi natin, magpatuli ka na. It's cutting off the heart, diba? It's not cutting off that's male foreskin, but cutting off our heart. Amen. Tingnan mo nga katabi mo, kung tuliin na yan. Amen. A sword of the Spirit, which is the Word of God. Diba? Sword. That is the purpose of the sword. Amen. To cut. Amen. Ano yung cut the head of the enemy. Amen. Ginamit siya ni David, di ba? Although una, sling lang, pero sa huli, ginamit niya yung sword to cut the head of Goliath. Amen po. So, the sword is so powerful. Amen. Amen po. Gagamitin natin ang sword of the Spirit. Amen. That's why our enemies is defeated at the cross of Calvary, and Jesus' resurrection, it's a parade of victory. Bakit? Tinalo na niya ang kaaway. Amen. And it is the Word of God. Amen. Kung ang diablo ay aktibo, nagbibigay ng mensahe sa ating isip about our past, about our weaknesses, failures, regrets in life. Amen. Declare the Word of God. Amen. Simple lang. Wasak ang diablo ron. Pag ang sinasabi mo ay tungkol sa salita ng Diyos, wala na. Talo na ang diablo ron. Amen po. By it's sharpened than two-edged sword. Amen po. Two-edged sword. It cut, it penetrate, it pierced the old nature of man. Kaya hinihiwalay ng sword of the Spirit ang salita ng Diyos sa luma nating katauhan. Amen ba? Amen po. Kaya nga, start praying with the Word. Kanina may nagpatotoo. Ano tawag doon? Marami niyang mga problem, di ba? Start declaring the Word of God. Diablo, wala kang kapangyarihan sa buhay ng pamilya ko. Ang pamilya ko ay maliligtas. As I declare the Word of God in their life, they will be saved. In the transformation of my family, there will be open blessing in my home. Ang bahay namin ay para sa iyo, Panginoon lamang, at hindi para sa diablo, lumayas ka. Amen. Huwag niyo na po akong tawagan doon. Pag may napoposes, huwag niyo akong tawagan. Sa madaling araw, alauna, Pastor, napoposes tatay ko. Punta ka rito. Ano ginagawa mo dyan? Hindi ko papulayas, hindi mo palayasin mo. Ay, lumayas, Pastor. Punta ka rito. Ano ginagawa mo, Kristiyano? Amen? Hello, when you are standing in the Word, walang makakatigatig sa'yo. Kaya mong tumba kahit sino pang pinakamalakas na demonyo sa iyong paligid. Kapatid, ang problema nga, kung nagdududa ka sa salita ng Diyos, take this word or leave this word. Alam yon? Dapat ang paniwalaan, mga Kristiyano, tingin dito, mga manggagawa ng Panginoon, take this word or leave this. From cover to cover, paniniwalaan natin ito. Wala tayong itatapon dito.
Hindi pwedeng namimili lang tayo pinaniniwalaan. Amen. Huwag mong ituro ito kung hindi mo pinaniniwalaan. At delikado yun. Amen. Kaya nga lagi natin sinasabi, kinasihan ng Diyos ang kanyang salita. From cover to cover, may kasi ng Diyos ito, kinasihan, hiningahan ng Panginoon. Amen. That's why we can confess it. We can declare the word. Bakit? It's not our word. It's the word of the living God. Kaya sabi diyan, Proverbs 4, let's the word of God penetrate deep in your heart. Sana habang sa umagang ito, nagpe-penetrate yung word doon sa kailaliman ng puso mo. Amen. At ginagawa nito ang kanyang layunin sa buhay mo. Nabigyan ka ng buhay, hindi buhay na patapon na buhay. Buhay, papunta sa buhay na walang hanggan. It can heal your whole body. It can heal us. Amen. Amen. Sumunod lang tayo sa Diyos. Pagagalingin tayo. Amen. Sino niwala ang Diyos na bibigay kagalingan? Yes. Amen. Confess it. Amen. Ipahayag natin yung sinasabi ng word. It will penetrate. Amen po? Kaya nga excited pag word of God ang pinag-uusapan. Bakit? Grabe ang ginagawa niyan. Hindi man natin nakikita. Amen. Basta mahalaga lang, share it. Huwag tayo matakot. Ibahagi ang salita ng Diyos. Confess it. Confess. Bakit? It's not your word. It's not the word of the people. It's the word of God. Amen po? Ikalima, power to touch, affect deeply. Ano yun? Doon sa dividing the joints and marrow, talagang grabe ang word of God, di ba? Yung hindi nakikita ng tao, nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya nga si Pablo, isang praise lang sinabi ni Jesus sa kanya. Ano sabi ni Jesus kay Saulo, kay Pablo, kay Saul? Ano sabi niya? Pablo, ba't mo ako inuusig? Sapat yun! It transformed the life of Paul. Amen? Nakita niyo ba, after that, nagbago buhay ni Pablo. Dati siyang kaaway ng mga Kristiyano, pero sa huli, siya yung tagapagtanggol ng mabuting balita. That's how powerful the word. Just one praise. Kapatid, hindi one praise to. 7,000 promises nandito sa Biblia. Iniintay ka. Sabi sa kanila, iniintay ka na lang. Ano, imagine yung salita ng Diyos, iniintay ka? Hello? Nakita niyo po ba yon? Yung salita ng Diyos, iniintay ka. Gusto niyang tuparin yung sinasabi niya sa'yo. Pero ikaw, ini-ignore. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na i-ignore. Lay hands mo yung katabi mo. Sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka sa kanya. Amen. Bakit mo ini-ignore? Bakit alam mong mahalaga, hindi mo binabasa? Diba? Bakit alam mo yun nakapagligtas sa'yo, tinatalikuran mo? Bakit alam mo yun ang magbibigay ng magandang pangako sa'yo, bakit ini-ignore mo ang salita ng Diyos? Kapatid, may problema yata doon. Amen? Alam nyo, ang diablo, sa totoo lang, talo na siya eh. Alam mo ang problema? Hindi diablo. Sino? Tingnan mo yung katabi mo. Dahan-dahan lang, tingnan mo. Yan ang problema. Ang daming Kristiyano pero hindi naniniwala. Nakaupo ting linggo pero hindi naniniwala sa sinasabi.
Lay hands muli. Sa pangalan ni Jesus, maniwala ka. Pag ayaw pa, batukan mo na. Pag ganun. Amen po, power to touch and affect deeply. Kaya nga alam niyo, when God touch us, it's a supernatural touch. Hindi yan kayang gawin ng tao. Kaya niyang baguhin yung buhay natin. Amen. God touch in a life-changing and future-changing touch. Amen. Alam niyo ba yung Word of God, babaguhin niya yung future natin eh. Amen. Iba-bless tayo ng Lord. God wants you to have a blessed life. Alam niyo po ba yon? Kaya maraming Kristiyano, pagpapalain talaga ng Diyos eh. Tanggapin lang natin. Amen. Ibe-bless tayo, ika-cancel ng Diyos lahat ng pagkakautang natin. At mabubuhay tayo. Amen. Bakit? Naniniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. God's touch is a glimpse of eternal. O yung pinakamahalaga eh. God is touching us through His Word. Ay, alam niyo, epekto niya, eternal eh. Hindi lang pang lupa eh. Sabi sa kanila mo, hindi ka lang panlupa. Panlangit ka rin. Amen. Kaya dapat we are readying ourselves in eternal, sa eternal. O God's touch is a redefinition of our life. Pag tayo ay nagre-rema ang Word of God, nire-redefine niya yung buhay mo. From misery, from tragedy to victory. Amen. Amen po. From bitterness. Inaalis niya yan. Nire-redefine niya. To fruitfulness. Amen po. Redefinition tawag po ron. Pag ang Word of God pumapasok sa atin, nire-redefine tayo. Hindi na ikaw yung dati, kapatid. Kung dati babaero ka, hindi ka na ikaw yan. Stick to one. Ha? Kung dati makunat ka, hindi ikaw yan. Ha? Hindi ang karakter na binigay ng Diyos sa'yo. God is a generous God and you are a very generous person. That is redefinition. Pag niredefine ng Diyos ang buhay natin, huwag mo nang balikan yung luma na definition. Amen. Kaya ka nga niredefine eh. God wants to bless you. Amen. Kasi ako pwede naman ako mag-ordinaryong Kristiyano lang, atid na lang ako sa malaking church, papalapalakpak ko ganyan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise. Sabi ng pastor, uwi na ako. Babalik ulit sa iba, linggo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diba? Pwede naman ako mag-ganon na lang eh. But, is that my definition? No! God has a purpose in my life na dapat kong gawin. At tumuyo ako sa pinangako ng Diyos sa akin. Amen? Only God can define me. Kung ano sinabi ng Diyos sa akin, ako yun. Kung sinabi ng Diyos, I'm victorious, I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated with heavenly places with Him. For I know no defeat, only victory. Because my God is a victorious God. Hello? O, baka hindi pa nare-redefine buhay mo. Pag ang buhay natin, yung pa rin dati, sabihin mo, Lord, redefine me. Basahin yung sino ako. Meron akong aklat na yun, sino ako. Ako'y mananampalataya. Ako'y tinubos ng mahal na dugo ng Panginoon. Ako'y mananagumpay. Ako'y anak ng Diyos. Umuupo akong kasama ng Panginoon sa kanan ng Ama. I'm seated with heavenly places with my God. That is me. That is the definition of me. Because I am His child. Anak ako ng Diyos. Amen.
Hello? Amen? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. O ika-anim, power to judge. The Word of God has the power to discern our thought and judge us. Amen. Amen po. Ang salita ng Diyos huhusga sa ating lahat, magdedesisyon para sa atin. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos na iyong sasalitain at paniniwalaan ay magbubunsod sa Diyos na desisyonan at aksyonan at pakilusin ang kamay niya depende sa kanyang sinabi. Dahil ang Diyos hindi niya kakaila ang kanyang sinabi. Amen? Kaya decide na now, bebe. Decide now. Sabi mo sa katabi mo, decide now, bebe. Or you will empty-handed pa rin, bebe. Amen. Yung Word of God, siya yung humati sa dagat na pula. Amen. Siya yung nagdala, ang Diyos na nagdala ng haliging apoy at haliging ulap sa mga Israel. Siya yung Diyos na nagpabukal ng tubig mula sa mga bato, nagpatikom ng bibig ng leon, nag-ingat sa tatlong magkakaibigan na hindi sila nasunog sa loob ng urnuhan. Siya ay nagpapasunod sa kay Jonas na dating matigas ang ulo. Amen. Ano yon? It is God and His Word. Kapatid, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. Sabi mo sa katimo, may pag-asa ka pa. Yung Israelita nga, iniintay ng Diyos pagbago eh. Amen. Ikaw may pag-asa pa. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. Sabi mo sa likuran mo, may pag-asa ka pa rin. Kaya lang, magdidesisyon ka. Amen. Decide now. Ano sabi ni God kay Samuel? Naghahanap sila ng second king of Israel, di ba? Pinapila yung mga anak ni Jesse. Ang lalaki ng katawan, yung mga pinuno ng army yun, talagang may mga, tawag doon, 20 abs dito eh. Hanggang likuran, may abs eh. Sabi, yan, siya na pinili. Sabi ni Lord, Samuel, don't look at the appearance. Men are looking at the appearance, but I am looking beyond what you are looking because I'm looking inside His heart. Amen. Ilan yung anak ni Samuel, Jesse? 8. Wala. 7 na yun, wala, hindi yan. Anak ka pa ba, Jesse? Meron pa kaya lang handun sa trabaho. Ang sabi ni Lord, yun ang gusto ko, yung nagtatrabaho. Hindi tatamad-tamad. Papuntay mo rito. Sabi, yan ang pinili ko. Yan po. Ano po, hindi nakatingin ng Diyos. Sa ganda mo, kapatid. Hindi mo mabobola ang Lord dyan. Kung gwapo ka ngayon, hindi mo mabobola ang Diyos dyan. Nakatingin ang Diyos sa iyong puso. Amen? God knows the intent of your heart. Kaya kapatid, magpa-redefine ka na sa Lord. Amen po? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pwede po manalangin po tayo sandali sa oras na ito. Sige po. Yes, Lord Jesus. Kausapin na po natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord.
words of His Word and not just hearers. Maging sagawa ka ng aking salita, sabi ng Panginoon, huwag ka lang makinig. Or you are just deceiving yourself. God wants us to be a doers of His Word. Pwede po, this is our commitment today. Lord, make me a doers of your Word. Help me to live according to your Word, Lord God. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Let's be a doer of the Word. Let the Word continue to grow in our heart. Make us a follower of Christ. May the Word of God brings freedom in our life. And let His Word brings blessing to you today. If you are saying, Lord, I want to be a doers of your Word. Taas mo lang yung kamay mo. I want to be a doers of your Word. Tumayo, yun ang taas ng kamay, pwede tumayo lang tayo. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to be a doers of your Word. Through the power of the Holy Spirit in my life. Empower me, Lord God, to do your purpose and your will, Lord God. Can we pray then? Pag-pray natin yung mga katabi natin. Lord, mag-pray tayo sa isa't isa. Panginoon, help me to be a doer of your word. Lord, let the word continue to grow in my heart. Make me a follower of your word. Yes, bring freedom in my heart, Lord Jesus, in my life. And let the blessing of your word flow in me today, Lord Jesus. Let the blessing of your word flow in my life, in my family, Lord God, in our homes, Lord God, in our ministry, Lord Jesus, Lord God, even in our workplace, Lord Jesus. Lord, let the power of your word flow. And it bring His purpose under heaven in my life, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Let your word accomplish the promises of God in my life, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.